Kakapasok lang, expose na, sumabog na si Maricel Soriano, binasag na katahimikan, huli, laso, Lisa, Abalos. Talagang si Maricel talaga namamayagpag. Ayon, syempre itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balitang kanyang inihahatid. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang veteran Filipino actress at TV personality na si Maricel Soriano walang pagdadalawang isip na dadalo at magsasalita sa susunod na Senate hearing patungkol sa PIDEA leak at ito ay kinumpirma mismo ni Senator Bato de la Rosa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos madawit sa PIDEA leak ay ito na ang nakakagulat. TV actress na si Maricel Soriano naungkat ang nakaraan at nabunyag na ang tila hindi pagsuporta nito noon kay Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Alam ko sinuportahan ni Ma'am Maricel is si Lenny, no? Doon siya sa mga pink. Alam di umano nito ang kanyang totoong pagkatao. Naku po mga kababayan, nakita na natin. Hindi ho pala sinuportahan ni Maricel Soriano. Ngayon, nakapink siya. Itong si Marcos Jr. noong nagdaang eleksyon. Nakamping ho itong si Maricel Soriano last eleksyon. So, dapat ano na yun ano tawag dito? Warning sign na yun sa atin Clue na yun. Ang gusto ko, liwanag sa dilim. Yun ang gusto ko, kaya wag niyo ako materi-teri dahil ang gusto ko, Lenny, Lenny, Lenny! Yun lang! No, ano na balita kasing close si PBBM tsaka si Maricel, no? Dapat, kung may susuportahan si Maricel, dapat si PBBM. Pero ito, hindi siya bumaklas siya Si Lenny ang sinuportahan ni Ma'am Maricel, no? Doon pa lang, syempre, parang magtataka ka na. Magka-close, tapos biglang iba ang sinuportahan. Diba? Yun yung sinabi, parang, yan pa lang dapat maging palaisipan na siya. Nako, huwag yung mga issue, parang nagiging showbiz na. Nasa politika tayo, bakit nagiging showbiz? Nako. Samantala, sa wakas, haharap na sa Senate hearing patungkol sa PIDEA leaks ang TV actress na si Maricel Soriano at maging ang dating Deputy Director General ng PIDEA na si Carlos Gadapan. Naku, mukhang may mga revelasyong matitindi na naman dyan, ha? Pag lumabas si Ma'am Maricel, tapos ito si Carlos Gadapan, ayan. Ang dating Executive Secretary na si Paquico Ochoa. Ito'y kinumpirma mismo ni Senator Bato de la Rosa at ayon pa sa kanyang pahayag, just in, Senator Ronald Bato de la Rosa confirmed from a phone interview with Ka Eric and Dr. Loren Badoy through their program Pilipinas Nating Mahal that on May 7, 2024, he is inviting the celebrity actress Maricel Soriano to give her a chance to speak and explain her side after her name has been the subject from the report prepared by former agent whistleblower Jonathan Morales. Unquote. Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at nagkuha na siya. Sumagot na siya, nag-reply na siya sa aming invitation at nag-confirm siya na she will attend in the next hearing. Sigurado maraming maghihintay dyan sa mga sasabihin, yung mga revelasyon na sasabihin ni Ma'am Maricel kung ano man yun. Diba? Senator, nadinig ko po 2 beses nung sinabi, kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa nung panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan
ay malalaman natin ngayon kung may ibitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa, paanong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya ang humadlang sa pagkandak ng operation din. No. Malalaman natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity nung papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi may For the mga following reasons. Number one, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at pirma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan ng mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations ng mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito yung mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader nila, yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk, yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpa-file ng mga dokumento. Mantakin mo, 2012 pa yung problema na yan. No? Pero bumalik ngayon. Napag-usapan na naman. Talagang nag-leak talaga. At isa pa, talagang sinisigurado ni Senator Bato na totoo yung papel na yun. Ako, grabe. At yung pa magpapatunay doon, yung mga susunod doon sa hearing, 'di ba? Sa May 7, yung mga pupunta doon. Ano na naman kaya yung aasahan natin na sasabihin nila doon? 'Di ba? Yun yung yun yung talagang aabangan natin kung ano ba talaga ang totoo. 'Di ba? Ano ba? Totoo ba? 'Di ba? Lalo na si Ma'am Maricel, 'di ba? Alam natin bihira lang makisama sa mga ganyan usapin niya si Ma'am Maricel Soriano. Pero papasok sa ganyang usapin dahil pumayag siya sa imbitasyon sa kanya. No, kita mo hindi siya nagdadalawang isip, nalilitaw siya diyan, pumayag, umuo siya. Kumbaga personal na bagay nila 'yun. 'Di ba? Kung talagang may gusto ka talagang o kaya baka pupunta si Maricel diyan para may linisin siya o meron siyang ibubulgar. Hindi natin alam 'yun. 'Yun ang aabangan natin. Yung butasan ng puncher ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito na totoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. May nilalabas po kasi yung... Hininay ng PDEA na wala sa file nila yan, wala sa formis nila, yung mga physical file nila, wala doon, hindi makita yan. At talagang hindi mo talaga makita kung ito'y dinukot, ito'y ninakaw, at pinakalat sa social media. Wala talaga yan doon. Samantala, kumbaga yung raid na yun, yung surveillance na yun is parang pinigilan ng mga panahon na yun. Matapos ang balitang ito ay umani ito ng samut-saring reaksyon mula sa ating mga kababayan at hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Maricel, sana magsabi ka ng totoo o wala namang mangyayari sa karir mo bilang aktres. Ikaw pa rin ang aming Diamond Star. Mas lalo pa kaming bilib sa iyo. Please Maricel, ang awa mo na sa taong Pilipino at sa bayan natin. Ang pagmamalakad ni BBM, wala talagang manyari. Mas lubog na. Bakit si Idol Maria lang? Sana pati si Kuting na under ni Lisa. Idol Maricel, sana magsabi ka ng totoo, Idol, para sa mamamayang Pilipino. Maawa ka, Idol. Hindi biro-biro yung gagawin ni Maricel Soriano. Lalong-lalo na is ang madadawit dyan, alam nyo na kung sino. Diba? Hindi basta-basta yung pangalan ng tao na yun. Nakadepende kay Ma'am Maricel kung ano ang sasabihin niya. Kung may ibubulgar ba siya o lilinisin niya lang kung ano man yung pagkakadawit sa kanya diyan. 'Di ba? Kasi once na magsalita siya ng ganyan na ganto ganyan kami, ganun. Siyempre, maaaring na ganun isipin ng iba, ganun ka pala dati, ganto ganyan. Maaari din na yung iba mag-isip ng kasisira niya. Pero yung iba naman is matutuwa sa gagawin niya. Diba? Yan nga, sinasabi na nagsinasama makaawa sila na magsalita ka na, Maricel, ganito, para sa ikabubuti ng bansa.
para malaman natin kung sino talaga ang tunay, kung sino talaga ang karapat-dapat, di ba? Kasi kung sakaling may involved sa ganyang mga klaseng bisyo, syempre, malaking epekto rin yan sa bansa natin. Kasi kailangan ang mga nauupo talaga is yung, hindi naman malinis, is yung walang klaseng ganyan na issue. Diba? Yung katotohanan lang, idol. Sana huwag namang tadta rin sa question si Maricel dahil wala naman siyang responsibilidad sa bayan. Testimony lang sa kanya na nakasama niya si PBBM sa pit session. Ayan. Yun ang mabigat. Ano bang pit session, Mario? Ako, PBBM, naku ah. Pero ako, ano pa rin ako nakikinig lang din, nanonood lang din tayo. Sinusubaybayan lang din natin to. No, kung ano talaga ang tunay na mangyayari sa sasabihin ni Ma'am Maricel Soriano. Kasi para ka lang nag-aabang ng teleserye, parang yung ending, kasi minsan yung ending ang kapanapanabik dyan. Parang sinasabi dito na parang kay Ma'am Maricel Soriano ang alas, no, nandudoon sa sasabihin niya. Diba? Kasi malaking usapin yan kapag may binulgar si Ma'am Maricel talaga, na talagang, ganto, ganyan. Diba? Testimonya niya. Pag siya nagbigay ng testimony, malaking usapin yan. Malaking problema yung mangyayari na yan. Diba? May masasagasaan talaga siya dyan. Yan na. Maraming salamat, Senator Bato de la Rosa. Dapat lang talagang dumaloy ang si Maricel Soriano dahil kailangan ng kanyang mga pahayag patungkol sa usapin na yan. Kung bakit siya na... Kayo mga katunay, tanungin ko muna kayo bago natin ituloy ito. Sa tingin nyo, meron bang revelasyon na sasabihin si Ma'am Maricel Soriano? O wala? Talagang lilinisin lang ba niya ang pangalan niya? Di ba? Pero syempre, nakita naman natin na suporta niya talaga kay Ma'am Leni. Di ba? Kay Ma'am Leni siya sumuporta imbis na kay PBBM na alam naman natin na closest friends niya si PBBM. Pero nagtaka tayo bakit doon sumuporta si Maricel. No? Sa tingin nyo ba mga katunay? Ano ang sasabihin ni Maricel? Comment nyo lang mga katunay. Dadawi, sana lang magsasabi siya ng totoo at huwag siyang magpabayad na gamit ang pera ng taong bayan. Senator Bato de la Rosa, huwag mo nang palampasin ang pagkakataon na yan. Kalkalin mo na ang dapat kalkalin at gamitin mo na ang tapang para malaman na ng taong bayan ang katotohanan. Imbitahan mo na rin si Maharlika, FPRRD at si Bongbong Marcos para matapos ang usapin na yan. Finally, the end is near. Alam naming sisiguraduhin ni Senator Bato de la Rosa na hindi makakaligtas sa nasabing Senate hearing ang TV actress na si Maricel Soriano. Gawin mo ang lahat, Senator Bato, para sa Pilipinas. Gamitan mo na ng kamay na bakal ang investigasyon para aamin ang mga yan. Sana lang ay nasa panig ng katotohanan si Maricel Soriano at hindi aanib at magpapabayad. Mabuti na lang na maroon ang social media para malaman natin kung anong nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Sana lang ay hindi isabotahe ang hearing na yan. Baka mawala na naman ang internet. Dapat naka-live sa lahat para walang bias at makita ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Insider. Ayan mga katunay ha. Parang teleserye na talaga to at ito ang aabangan natin talaga. Parang na kay Ma'am Maricel ang ang tutok ng tao dyan. Kung ano yung sasabihin niya, bawat detalyeng sasabihin niya talagang tututukan dyan yan. No? Yun ang papakinggan. Kasi parang nasa kanya yung susi. Yung sinasabi nga dito sa mga nagko-comment, no? Parang sinasabi na nasa kanya yung susi na magbubukas ng katotohanan kung ano talaga. Pero isa lang masasabi ko talaga. Malaking problema yan kung ano ang magiging revelasyon ni Ma'am Maricel Soriano sa Senado sa susunod na hearing. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.